invitation poster kanina, we are facing a new beginning or bagong simula ng taon. At sa pagsisimula ng taon po na ito, gusto din po natin simulan ito na nagpupuri sa Panginoon, sumasamba po sa Kanya. At alam ko po na sa pagsisimula pa lang din po ng inyong pong school, pasukan nyo po, di ba? Itong week na to, kakapasok nyo lang. Ang nakikita ko, parang ang dami na agad kabataang hapong-hapo. Dahil sa mga exams, marami po parang nawalan mo ng kapahingahan agad. And you know guys, mga kabataan, mga kapatid ko sa Panginoon, oftentimes, dahil nagiging busy tayo at abala sa ating mga ginagawa, we sometimes lose our focus. Nakakalimutan natin ano dapat ang mas priority. Minsan nakakalimutan natin sino ba dapat ang unahin. We get so busy sa ginagawa natin sa mundong to. Wala naman po masama sa pag-aaral. Walang masama sa pagtatrabaho. Walang masama sa pagsusumikap na gawin yung mga responsibilities in life. Pero minsan nakakalimutan ng tao na unahin yung Diyos na may kakayahan na tapusin yung mga bagay na ginagawa natin. Minsan we lose our focus to the Lord na siya nagbibigay ng karunungan sa ating pag-aaral. Na siya nagiging source ng ating pong kalakasan, ng source ng lahat ng bagay. Alam niyo po, minsan nagpapatuloy lang tayo na ang dry na pala natin sa Panginoon. Na minsan para kang isang sasakyan na you're just you're driving, nag-move ka na wala ka ng gasolina. Pwede kong mamaya na ho tayo maggawa ng ibang bagay. Kaya ho tayo nandito because we want to focus to the Lord and we want to worship Him. Kaya I would like to encourage everyone, lay aside muna natin yung hawak mo sa kamay ngayon, na cellphone man yan, laruan man yan, anything that will distract us from the Lord. Pangilang buwan na natin itong ginagawa ho, mga kapatid, na revival. By now, for sure, alam po natin ang dapat gawin pag revival. This is the only time, mga kabataan, bakit po natin sinisikap na gawin ito every Friday? Kasi yung reality mo, kasi wala naman talaga sa atin dito, siguro merong iilan lang talaga yung disiplinado when it comes to their spiritual discipline. Taas na ang kamay na confident makapagsabi na buong week, araw-araw nag-pray ako sa Panginoon, kinukonsulta ko siya bawat minuto ng aking buhay, or kahit bago ako pumasok sa school, taas na ang kamay, may ganito talagang habit, yung habit ng pananalangin, whether he or she goes to dawn watch every day. Meron pa? Di ba wala? Yun yung malungkot. Nakakalimutan mo natin, kaya ang Friday revival, hindi mo siya panahon para init ang iyong kasama. Kasi po yung fellowship na ginagawa natin, mga kapatid, bukas yun. Ayan, so bukas po, aabangan mo natin yung isang malaking aabangan dapat for tomorrow sa ating yung fellowship. Pero for now, it's between you and the Lord. Di ba gusto natin na sa maiksing oras mo na to, tunay mo natin maranasan ng Panginoon. Hindi lang mo sa isip, hindi lang mo sa mga kanta, kundi sa puso po natin mismo maranasan natin yung pagkilos ni Lord. Tingin ko po kaya ka narinito kasi gusto mo talagang maranasan si Lord. Tama po ba? Diba kaya ka nga nandito, galing ka pang school, dapat dumiretso ka ng bahay. Pero I believe God brought you here this evening because una sa lahat, God wants to meet you. Hindi dahil tayo po yung nag-una, nagbilabilaw mo tayo, but of course, God really wants to meet you, kapatid. That's how He loves you so much. Na gusto ka niyang kausapin. Na gusto ka niyang matagpuan for you to really have rest. At paalalahanan sa'yo, ano ang dapat mong simulan ngayong taong 2024. Hindi yung pagiging magaling sa school. Magaling ka na talaga eh. Kaya mo yan eh. Pero ang pinakamahalaga po, yung pananatili sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. And let's prepare ourselves po sa gabi ito. Pwede palakasan mo ng aming monitor. Awitan mo natin ang Panginoon through these songs. At muli ko pong ihiling sa bawat isa. Ngayon po oras na po, ikaw lamang ang patatang Panginoon.
Hindi po ang katabi mo natin, hindi ang sino man, maging po kami nasa harapan. Gusto mo natin sambahin ang Panginoon at purihin po siya. For He deserves all the highest worship, all our praises. He wants you to come to His presence ngayong gabi na ito. At dahil sa Panginoon na ialay natin ang ating mga buhay sa Kanya, kalakip ng mga awiting ating aawitin ngayong gabi. Kaya naman hindi lamang po bumukas ang ating mga bibig sa pag-awit, kundi buksan din po ng Panginoon ang ating mga puso so that He can freely enter our hearts and we can meet Him face to face sa gabi pong ito in our revival worship. Kaawitan mo natin ang Panginoon with all our hearts, mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, may isa po kami confession, Panginoon. Iisa lamang po ang aming buhay, Panginoon. Isang beses kami mabubuhay, isang beses kami mamamatay. But we want, Lord, our lives offered to you, Panginoon. Wala kaming ibang maibibigay sa iyo, Panginoon, kundi ang aming mga buhay. Wala po kaming ibang mahihiling sa iyo, kundi tanggapin mo ang aming buhay, Panginoon, bilang isang buhay na handog na papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. We come to your presence, Lord. And we can only come to you, Lord God, through the work of your Holy Spirit, Panginoon. Kung wala ang Espiritu Santo, aming Ama, bali wala ang mga awitin na ito, Panginoon. O Lord God, ibaba mo patulan ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Walang isa sa aming Panginoon ang uuwi na hindi kayo mararanasan, na hindi makakatanggap ng refreshment sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Continue to speak to our hearts. Open the hearts of everyone na nandito ngayong gabi, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Purihin kayo, Diyos. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y
ng aming mga buhay, aming Ama. Puso mo ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya nagdaganda, hindi na pagkagal sa pag-alon. Puso mo ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya nagdaganda, hindi na pagkagal sa pag-alon. Puso mo ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Hindi na pagkagal sa pag-alon. Puso mo ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Nagtatanging kayamanan ko, ikaw ay sabahin. Wagas na pagsintay iyong kaya nagdaganda, hindi na pagkagal sa pag-alon. Puso mo ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Nagtatanging kayamanan ko, ikaw ay sabahin. Wagas na pagsintay iyong ngiti. Wagas na pagsintay iyong ngiti. Wagas na pagsintay iyong ngiti. Palapit ng amin. Salamat, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. Panginoon, marmalang kami, O Diyos. Ibang nais, Panginoon, kundi ang maitaas sa iyo, Panginoon, at mapapurihan sa gabi pong ito, aming Ama. Lord, we just want to praise you, O Lord. Panginoon, ang aming buong buhay, aming Amang Banal. Panginoon, tanggapin mo ang mga awitin po na ito, Lord God, for you deserve to be praised, O Lord. Karapat-dapat kayong pag-alayan ng lahat ng aming papuri at aming pong pagsamba. You deserve all the praises, O Lord God. All our praises, Lord, belongs to you, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, kami po ay masigla, may kagalakan, Panginoon, na aawit sa inyo, Panginoon. Papalakpak, Panginoon, at isisigaw, Panginoon, kung gaano kayo kabuti, kung gaano kayo kadakila sa aming pong buhay, Panginoon. Maraming salamat po, aming Ama. Samahan niyo po kami, kayong Diyos, na patuloy na maitaas. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Amen. Tayo Panginoon, naawit sa Panginoon. Tuloy nga po ng honor, praises is to the Lord. Amen po ba? Ang lahat ng ating papuri at pagsamba ay sa Diyos lamang na larapan ng ialay at ibigay sa Kanya sa gabi nito. Kaya ngayong gabi ito, let's just clap our hands to the Lord as we continue to sing for Him. Come on, mga kapatid. Ang pinakasigla, para naman tayo walang Diyos na inaawitan ng ating mga mukha. Para nakasimangot may katabi ko na nasimangot. Let us sing to the Lord that all our praises to our God. Let us sing. Every praise
the Lord! Kaya po, before tayo mag-start, okay, ito magagawin muna tayo. Para lagi tayo may interaction sa ating pagpupuri sa Panginoon. Meron tayo, hindi na gano'n, nasabi na kayo masyado sa gano'n. Ngayon naman, ang gagawin mo natin, babatiin natin, okay, makinig muna, guys. Babatiin ninyo yung inyong mga kasama. Pero sa pamamagitan na apat na pagbati. Yung unang pagbati, ito po, yung unang pagbati yung low five. Yung unang pagbati, tingin mo na dito. Pag sinabing low five, ganito, ayan. Low five, di ba? Low five. Tapos pag high five, yung typical high five. Okay, high five. Tapos, yung pangatlo, shake hands. Shake hands. Shake hands. Yung pangatlo, shake hands. Yung pang-apat naman, fist bump. Okay, fist bump. Ngayon, pag gagawin kayo yung bati na yun, kausapin nyo naman siya. Yung pag bababati kayo, pag kayo magbabati, kailangan alam niyo yung pangalan. Tapos yung pangalan, kailangan yung tao na pupuntahan ninyo, daming distraction in Jesus' name. Yung pupuntahan ninyo ng bata, yung kasamahan ninyo, bata tuloy. Yung kasamahan ninyo dapat hindi around sa paligid, hindi dito sa paligid, hindi dito, kailangan not in your area. Okay? Taong hindi mo madalas nakakasama. Hindi ninyo, kasali tayo doon, kasali. Okay. Narinig pa kami dyan. Sige ho. So, gagawin mo ninyo, pag sinabi ko ngayon, habang tayo, pag sinabi ko low five, hahanap kayo ng low five, dapat alam mo yung pangalan. Okay? Alam mo yung pangalan. Hindi dapat katabi. Hindi dapat katabi. Kailangan sa paligid. Sa sinabi high five, ihahanap ang gusto naman, hindi nakakauwi. Okay na. Okay. Saan tayo para kilala natin ang bawat isa? Hirap na tuloy na okay. Yung mga ate doon, huwag kayo lagi magkakasama. Punta din kayo dun sa mga kabataan. You're too close na. Punta kayo sa mga kabataan para i-expose yourselves to them. Okay? Huwag kayo lagi magkakasama. Okay, kayo din, boys. Sinagkakalamang lagi kayo. Dito din dapat sa iba. Okay? Sige po, let's continue to praise the Lord. And let's continue to worship Him. And let's declare that His love is beautiful. Come on, church. Let's clap our hands to Him. Come on. Yung mataas ang palapag sa Panginoon. Sige ba?
5 at the low 5 mo. Because the love of the Lord is beautiful. Amen po ba? Ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay napakaganda. And He loves all of us here. Kung kaya tayo patuloy ng umaga sa Kanya, let's declare, Your love is beautiful. 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 Yes, Lord. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say, all around the world, let my praise Gusto niyo po ba? Gusto niyo pa ba? Okay, kung gusto niyo pa, let's just thank the Lord. This is our new song. Kaya sabayan ko po kami, hindi pa kayo masyadong pamilyar dito, but let's just worship the Lord and thank the Lord. Pasalamatan natin sa ginawa na sa ating mga buhay. Let's just continue to praise Him.
Truly in the presence of the Lord, there is joy sa kanyang pong presensya. Alam niyo po yung inyong sayang nararamdaman. All good things come from God. Amen? Lahat ng mabubuting bagay galing sa Panginoon. Lahat ng kasiyang nararamdaman mo, all the joy that you are feeling right now, they all come from the Lord. And habang tayo po ay nagagalak sa pag-awit sa Panginoon, sana hindi lang tayo tumatalon, masaya na umaawit with your friends, kundi mo naiintindihan mo natin bakit tayo masaya. Amen po ba? Naiintindihan mo that why you are praising the Lord. Sabi sa ating inawit kanina, Lord, I praise you
because you're sovereign. Praise you, Lord, because you reign. I want to praise you, Lord, because you rose and you conquered the grave. Panginoon, hindi ka na natiling patay, Panginoong Jesus. Kundi pinaglabanan mo, Panginoon, you defeated the grave. At yung kanyang paglaban sa kamatayan, that's not for Him to prove Himself alone, na siya po ay Diyos, but for you also to live. He lives. Alam niyo po, kaya po tayo nabubuhay because our God lives. Kung patay po ang ating Diyos, patay din po tayo, mga kapatid. Sa oras na ito, patuloy naman po tayo mag-usap sa Panginoon. Let's continue to be in the presence of the Lord. And let's ask the Holy Spirit to renew our hearts, to refresh our souls, magkaroon ng pananaliwa ang ating mga puso. Hallelujah, Lord God. We come to you, Lord, with a humble heart. Panginoon, marami na pong laman ang aming puso ngayon. Nagsisimula pa lamang ang taon, Panginoon, ngunit ang puso namin ay pagod na. Marami na pong inaalala. May mga kabigatan po kami, Panginoon. And Lord, we just want to declare that only in your presence that there is true refreshment of our souls. Hallelujah, Lord Jesus. We want to thank you. We worship you, Panginoon. Salamat po, Diyos. Times of refreshing here in your presence.
Sa oras na ito, tayo dumadalangin sa Panginoon. Let's just ask the Lord, His Holy Spirit ngayon sa oras na ito, mga kapatid. God wants to renew your heart. God wants to experience refreshment. Nais ng Panginoon na magkaroon ng panagaliwa ang puso mo ngayon. Kaya sa oras na ito, tayo namin lumapit sa Panginoon. And let's humbly ask the Lord, Lord, bigyan mo na kapahingahan ang puso mo na ito, Panginoon. Give me, Lord, the refreshment, Panginoon, sa presensya mo lamang namin, Panginoon. Lord, renew my soul, renew my mind. Restore me, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, Lord God, relax mo, Panginoon, ang pagkatapuin. Panginoon, mga kabataan, let's just desire the refreshment of the Lord right now. Salamat, Panginoon, Lord God. We come to you, Lord Jesus, sa kami po ito, Panginoon. Nagpapakababa kami sa iyo, harapan, Panginoon. Aming amang patuloy naman, Panginoon, Lord God. Samahan mo po kami, Lord God. Walang pagpipiliin, Panginoon. Hindi magkaroon ng kapahingahan ng ating puso. For only your God, only you, Panginoon, can restore us. Can renew our minds, Panginoon. Salamat, Panginoon, na you kayo ang aming source of strength. Our refreshment, O God. Na isang kaso, Panginoon, Lord, hindi ko kami pinagkukunan. Panginoon, hindi ko kami ng Espiritu Santo, O God. Salamat, Panginoon. Pagiging mo natin ang buong puso. My soul is restored with all your hearts, mga kapatid. My soul is restored. My mind is renewed. Wala nang iba pang kagalakan, Panginoon. No greater joy, Lord. Yes, Panginoon. Than being with you. Minsan pa, with all our hearts, my soul is restored. My mind is renewed. My mind is renewed. Hallelujah. So great joy, my soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. For the rest of there's no greater joy, Lord, than being with this evening po sa ating pagpapatuloy. We will continue to have a time of prayer. Pero bago po yan, gusto ko lang po mag-share po ng isang testimony and at the same time po, some words po na magpapalakas mo sa inyong mga kabataan habang
kayo po ay narito ngayong gabi. At the last few days po, ang ating pong church ay na-host po ng seminar. At sa hindi po lingid sa inyong kaalaman, it's the Gospel of the Bible Seminar na 2 days po natin ginanap dito. Una ho with the pastors ho dito sa LTCM, para po sa LTCM. And then sumunod po doon sa Pampanga naman po for 2 days din. And ako po ay nabigyan ng opportunity na makapag-translate po from Korean sa lecture po ni Reverend Shaw to Tagalog. And very amazing lang po ang pagkilos ng Panginoon dahil when I was translating, interpreting po, suddenly, alam niyo po yung feeling na habang nagtatanagit at i-interpret ka, pero at the same time, you can hear something, a voice telling you something. To the point na parang pwede ako ma-distract ng pangusap na yun na baka hindi ko ma-interpret ng maayos. Kasi sa totoo lang, yung pag-i-interpret mo, napakahirap pong gawin. Kasi hindi lang dahil dapat alam mo yung sinasabing mga words, lalo na po biblical yung mga words, iba po siya sa typical na Korean na typical na words lang. Bukod doon, kailangan ko ilagay yung aking sarili sa first person na nagsasalita. And yung sentence structure ng Korean, iba sa ating sentence structure. So parang yung utak ko kailangan umikot habang nakikinig ng sentence. And sa pag-uumpisa mo ng mga translation, may mga pagkataon na hindi talaga narinig yung sinasabi ng pastor. Pero kinalaunan, dumating yung second day dito, naging maayos. Pero pagdating ko sa Pampanga, grabe mo yung pagkilos ng Panginoon sa pag-translate pa lamang. Hindi mo dahil para itaas mo aking sarili na I'm good at translating. But I saw what God really planned for me. Biglang pong pinakita sa akin ng Panginoon the very purpose, bakit niya ako inalaw na matuto mag-Korean. Sa totoo lang yung Korean po na kakayahan ko, pwede ko po siyang magamit sa pagtatrabaho talaga. In fact, naranasan ko po magtrabaho na bilingual yung word. And napaganda naman po talaga ng benepisyo. Pero deeper than that, si Lord po pala may purpose. At yung purpose na yun, dun ko clearly na-realize na yung aking purpose why I learned Korean is for me to be used as an instrument para ko maibahagi ang gospel niya. Kasi kung hindi naging maayos po yung pag-i-interpret, hindi po mauunawaan ng mga pastor yung tamang mensahe ng gospel na pinipreach mo sa atin. Kaya isang bagay po na pinapasalamat ko sa Panginoon na Lord, tunay nga Lord, in everything that happens sa buhay natin, there is a purpose. At ganoon din po sa inyo mga kapatid, mga kabataan. Minsan matatanong sa sarili mo, may purpose ba yung, ano bang purpose ng buhay ko? And I think the purpose why you exist, hindi mo para ipagmalaki yung ating kakayahan sa academics. Diba, sometimes we get pressured, lalo na ngayong pasukan na ulit. Paano ko ba ipuprove sa aking mga magulang na ako'y matalino, na nag-aaral ako mabuti? Paano ko ba mapatutunayan sa aking mga magulang din na ako'y nagtatrabaho ng mabuti, kaya ko silang buhayin, na may mabuti akong future na darating? Pero bukod ho doon, ang purpose ng buhay natin walang iba kundi magbigay ng glory kay Lord. Kaya sa gabing ito po, kaya natin siya pinamagatan, new beginning, is for us to go back to that beginning. Kung paano nilikha ng Panginoon ikaw originally. Di ba sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yun pa lamang po pag naintindihan po natin mga kapatid, ikaw nilikha ka ng Diyos. Amen po ba? Nilikha ka ng Panginoon, hindi ka aksidente. Hindi ka para pinilit lang ng magulang mo na inirik ka ng nanay mo kaya ka narinigan. We believe that you exist because of a purpose. Amen po ba? At ang purpose na yan, hindi po mawawala ng saysay. If we allow the Lord na gamitin niya po ang ating mga buhay para po sa Kanya. Kaya mga kabataan, ngayon pa lamang po sa buhay po natin, in small ways na meron po tayo, let's ask the Lord, paano ba magagamit yung aking buhay para may sakatuparan ang purpose mo for my life? Not my own will, Lord, but your will be done. Alam niyo po, pinag-aaralan natin recently ang maturity. And we all learned that maturity is not definable by age. Hindi dahil bata ka, wala kang alam kay Lord.
But your true identity is, you are really His children. You are His son and daughter. At napakalaki po ng biyayang kasama po nun, nakapanood po dun mga kapatid. Kaya sa ating yung pagpapatuloy, awitan po natin muli ang Panginoon. And habang inaawit po natin ito, sabi ko sa title nito, ito po yung ating panata. Na may mga pagkakataon mararamdaman natin, Lord, hindi pa ba sapat yung ating mga ginagawa? Hindi pa ba sapat yung aming paglilingkod? Pero alam niyo po, sasagutin tayo ng Panginoon, anak, hindi naman paglilingkod mo ang gusto ko eh. Ang nais ko sa iyo, buhay mo talaga ibinibigay mo sa akin. Na anak, ang gusto ko sa iyo, na ako talaga ang maging Panginoon ng buhay mo. As we continue to worship the Lord, it's between you and God na mangusap tayo sa Panginoon sa gabi ito through these songs na ating inihahandog po sa Kanya. Awitan po natin ang Panginoon. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kakalala. Panata ko ngayon at kailanman, Panginoon. Ako sa iyo'y magtatapat, ibibigay ang lahat ang puso ko. Hindi hanggan itong mundo, Panginoon. Hindi magsasapat, gagawin ko ang lahat ng ibig ko para lamang sa kaluwalhatian ko. Minsan maawitan natin ang Panginoon.
Let's sing one more time. Ano bang sitwasyon? Ano bang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal ang tatapat sa'yo. Maglilingkod sa'yo nang may kakalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Ano bang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa'yo. Maglilingkod sa'yo nang may kakalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay ang lahat ng puso ko. Ihangaan itong puso ng Panginoon. Hindi magsasapat, ibibigay ko ang lahat ng ibig ko. Para lamang sa kaluwalhatian mo. Sa'yo'y magtatapat, galingan ang lahat ng puso ko. Ihangaan Panginoon ang aking puso. Hindi magsasapat, gagawin ko ang lahat ng ibig mo. Para lamang sa kaluwalhatian mo. Para lamang sa kaluwalhatian mo. Ang panata ko'y maglilingkod sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagdilig kayo ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, gusto lang akong basahin. Sabi ko dito sa Galatians chapter 4. Sabi ko dito, sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi ko dito sa Philippians chapter 4 verse. Sige po, pwede mo kayo maupo sa inyo. Hindi po ito preaching or sermon, kundi isang paalala lang po sa atin. I'm giving a chance to sit down bago pagpunta mo kayo. Sabi ko sa Philippians chapter 4. Sabi ko sa verse 11, simulan ko po sa verse 11. So kung sundan niyo po yung aking binabasa kahit sa pandinig, sa pakikinig ko, at gusto ko po, tingnan niyo po mabuti kung ano pong sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya po dito, I am not saying this because I am in need. Hindi ko ito sinasabi dahil may pangangailangan ako. For I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Sabi ni Pablo, alam ko na kung paano yung pakiramdam ng may pangangailangan, at alam ko din yung pakiramdam ng meron na nasa kasaganahan. And I have learned the secret of being content in any and every situation. Anumang sitwasyon, anumang panahon, kontento na ako, alam ko kung bakit. And sabi pa po dito,
Whether well-fed or hungry, gutom man ako, o ako man ay busog, puno ng kinakain, whether living in plenty or in want, nasa kasaganahan man, o sa paghihikahos. And biglang dumating yung favorite verse natin. I can do everything through Him who gives me strength. Ba't ko po ito sinishare sa inyo? Dahil isa ko ito sa mga verses so na among sa mga in-interpret ko po doon sa parte mo ng Gospel of the Bible Seminar, ito po yung isa sa mga pinaka nagre-rema ko sa akin every time na ako po ay nag-translate. Na many times, ito verse 13, nami-misunderstood natin yan. Mali ang pagkaunawa. Nakakala mo natin, lahat ng ating sasabihin matutupad. Lahat ng pinapangarap mo ngayon, ipapasakatuparan ng Panginoon magaganap just because you ask for it. Kumbaga kung anong isipin mo, kung anong sabihin mo, anong hilingin mo, ibibigay agad ng Diyos. Pero mali pong interpretation yun mga kapatid. Ang sinasabi mo ni Pablo ho dyan, ang kanyang kalakasan nagmumula ho sa Diyos. At paano niya mo nasabi ito? Nasa loob po siya ng kulungan. Nasa bilangguan po siya nung sinusulat niya po ito. How can a person in the prison will be able to write these words na kung lahat ng bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan ng kanyang kalakasan? Bakit po kaya mga kapatid? Kasi po si Pablo, ang tunay niyang kasiyahan nanggagaling na sa Panginoon. Yung anumang sitwasyon na dumating sa kanyang buhay, magutom man siya. Sino dito nakaranas ng magutom? Okay? Sino naranasan ng mabusog talaga sa mukha na siya naging pacho? Sa sobrang, o yung tiyan, na mukhang busog. Diba? Naranasan natin mabusog talaga yung talagang kumain ka ng Andy, talagang sinikap mong kainin lahat, nabusog ka. Alam mo yung pakiramdam. Alam mo din yung pakiramdam na nag-aalala ka. Alam mo din yung pakiramdam na at peace ka. What Paul is saying, ano po pinupunto ni Pablo? Anumang sitwasyon na dumating, anumang panahon, anumang kalagayan ng buhay, sa madaling salita, masaya si Pablo. Hindi niya kinoconsider na problema ang mga anumang sitwasyon na dumating sa kanya. Kasi ang tanging kalakasan niya, ang tanging pag-asa niya nanggagaling kay Kristo. Amen po ba? Parang ayaw mo mag-agree ha. Amen po mga kapatid, mga kapatid, na ang kalakasan natin at ang ating pag-asa na sa Panginoon. Kaya anumang sitwasyon meron ka ngayon, kabataan, ang ating response, kaya ko yan. Sabi mo nga, kaya ko yan. Kaya kong malagpasan yan. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil marunong ka, hindi dahil madiskarte ka, but because our God, He is the source of our strength. Amen po? Alam mo na ang Panginoong Jesus ay kasama mo anumang sitwasyon ng iyong buhay. Kaya mga kapatid, masasabi ko lang ito, kapag tunay mong naranasan ng Panginoon in any and every kind of situation, masaya ka man, malungkot, kontento ka, kasi alam mo kasama mo ang Panginoon. Nasa taas ka man ngayon o nasa ibaba, ano man yan, wala ka nang pakialam doon kasi alam mo naman lahat ay galing sa Panginoon. At siya ang magiging paraan para ikaw makasurvive ka, ma-overcome mo ano mang pinagdaraanan mo ngayon through the help of Christ who gives us strength. Amen po. Sa oras na ito, tayo po'y mananalangin. In your seat, you can continue praying. Pero ayoko muna nakaupo kayo, tapos biglang bumagsak na lang yung noon sa sahig at biglang kumalabog dahil nakatulog kayo. But I want to take this time po na bawat isang sa atin ay mananalangin sa Panginoon. Ano mang sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon? Malungkot ka man, masaya, may problema sa family. May ilan mo dito nararamdaman ko may problema sa family. Sa magulang. I can feel it na meron po talaga may problema kabigatan, nakikita ko sa mukha at sa nagiging action sa loob ng church. Pero alam niyo po, ang maganda po dyan, nakikita ni Lord lahat ng situation. Amen? Nakikita po ng Diyos lahat ng sitwasyon natin ngayon. Kaya sa oras na ito po, it's between you and the Lord. Manalangin tayo sa Panginoon na, Lord, nakikita mo po yung kalagayan ng aking buhay ngayon. Maybe your family problem or yung problema mo sa school or sa relationship man yan. Sa oras na to, let's just pray to the Lord. The Lord, hindi ako panghinaan ng loob, Panginoon.
kundi sa iyo lang ako tumingin, Lord. Na pag ikaw ang aking titingnan, ang problema na meron ako, Lord, hindi ito something na magpapabigat sa akin. Hindi ito something na magda-down sa akin. Kundi sa halip ay ikatatatag pa nga ng aking relasyon sa iyo. Kundi, Lord, mas lalo pang magpapalalim ng pagkakilala ko sa iyo, Panginoon. Kasi gusto ko, Lord, through this situation, makilala pa kita, Panginoon. Mas lumalim yung pagkapit ko sa iyo, Panginoon. Mas tumatag yung relasyon ko sa iyo, Lord. Kaya sa oras na ito, tayo po'y manalangin sa Panginoon. You can say it loudly or you can be just silent. But i-grab natin, mga kabataan, tong oras na to upang manalangin kay Lord. Ano mang situation na meron ka ngayon. Tayo po'y manalangin sa Lord. And let's just ask Him, ano mang kung pinagdaraanan mo ngayon, ito yung panahon na isasabihin mo lang kay Lord. Yung laman ng iyong puso. At ang Panginoon po, wala mo siyang ibang tinitingnan, kundi ang puso mo natin. And more than anyone or anything else in this world mo, ang Diyos lamang po ang tunay na nakakaunawa at nakakabatid po ng ating pong mga nararanasan. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Salamat po, Diyos, O Lord. Patuloy mo, Panginoon, nakatagpuin mo, Diyos, sa puso ng bawat sa aming mga kabataan. Ano man po, Lord God, ang kanya pong mga pinagdaraanan ng Diyos. Paligatan man, Panginoon. Nasa kalimutan man, Panginoon. Lord, we want to thank you, Lord God. We want to thank you, Lord, sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon ng ating buhay, Lord God. We just want to thank you, Panginoon. And Lord, we acknowledge, O God, that it's only from you. It's only you, Lord, who gives us strength. Kayo ang Panginoon, nagbibigay ng kalakasan, at nagbibigay ng kamulang pag-asa. Lord, mo po, Panginoon, na protekto sa anumang pinagdaraanan namin, Lord. Ikaw ang ating tingnan. Ikaw, Lord, ang aming kapitan. Ikaw, Panginoon, ang mga maging source ng aming kalakasan. Hindi ang tao, hindi ang anumang bagay, hindi ang aming sarili mga kakayahan, Panginoon. Salamat po, Jesus. Lord, pag-isa sa amin ay Lord, just rely on you, Lord. Your presence, your Holy Spirit, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Holy Spirit. Sa iyong kakayahan, for in your power, O God. Your mighty power, O Lord. Maraming salamat po, Diyos. Hindi kayo nagkukulang. Hindi kayo nagkukulang. You never leave us, Lord. You never forsake us. Salamat po sa pagsama mo. Panginoon, salamat sa pag-unawa mo, Panginoon. Lord, ano bang sitwasyon na namin sa buhay ko? Maraming salamat po sa Panginoon. Kalimutan mo, Jesus. Salamat po. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sa di ka matibay ang iyong pangako,
lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mapili ng pagkakataon, patuloy na katapatan mo. Sana ng pati sa kalimutan, sa pagluha ng puso nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutubig mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Ano mang sitwasyon, magpasalamat tayo sa Diyos. Ika'y mabuti, bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi ka o pagkukulit, maging sa dilim ng gabi.
iyo ang papuri at pasasalamat. Ito'y mabuti, ikaw ay mabuti. Maririnig kita sa kanyang kamay sa Panginoon. Ikaw ay Worship Revival ng taong 2024 na binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong taon, unang buwan ng taong 2024. Alam ko po, nais ng Panginoon na tayo ay makapagsimula muli ng isang panibagong simula na kasama ang Panginoon, na may malinis na puso, na may mga puso't kaisipan na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ng Diyos. At
tunay nga na makatanggap ng biyaya mula sa Kanya. Hindi lamang biyaya physical, material, kundi spiritual blessings from the Lord as He pours out His blessing to us. Just like His love, na tulad ng isang ulan, ginagawang dalisay ang ating mga puso, ang ating mga isip. Let's make this our prayer. At habang inaawit ko natin ito mga kapatid, with our heart, ipanalangin ko natin ang youth ministry ng ating church, ng LTC at Dream, na magkakaroon tayo ng panibagong simula. At nais ng Panginoon na baguhin ang ating mga puso, ang ating mga isip, na kasama mo siya sa pagpapatuloy mo natin sa taong 2024. Let's offer this song to the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Sa tuwing pagsubok ay dumaraan, ikaw ang punong aking sabihan, ikaw ang masisilungan.
makapag-awit, makapagbigay ng pagpupuri po sa inyo. Salamat sa kalayaan na kami po ay makalapit sa inyo, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos ang siyang patuloy na nagpapaalala sa kung gaano po kami kahalaga sa harapan po ninyo, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi po kami kinakalimutan, hindi po kami pinapabayaan. Ikaw ang Diyos ang laging nandyan po para po sa buhay ng bawat isang nandirito, Panginoon. And Lord, ang bawat kabataang nandirito ngayon ay tinataas ko po sa inyo. Ama, naniniwala po ako na ikaw ang Diyos ang may alam po sa kanilang buhay. Hindi mo lang alam kundi ikaw ang Diyos ang siyang may purpose po, Panginoon, sa mga buhay aming Ama. Lord, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ang siyang may hinandang magandang landas para po sa buhay ng bawat kabataang nandirito, Panginoon. And Lord, ikaw ang siyang patuloy na bumatnubay. Ikaw ang Diyos ang siyang patuloy ho na aming maging kasama sa aming pong lakbayin. Bilang kami po ay mga bataang nag-aaral, mga kabataan po, Panginoon, may mga pangarap sa buhay. Tulungan niyo po kami na patuloy, Lord, na may align po namin ang aming pong kagustuhan sa kagustuhan po ninyo, Panginoon. And Lord, sa gabing ito, salamat dahil ikaw po ang Diyos ang nagparanas muli ng inyong pong Espiritu Santo. Ikaw po muli ang nagparanas ng iyong pong banal na presensya, Panginoon, sa buhay ng bawat kabataan. Salamat, Lord. Kami man po ay gutom physical, busog naman po kami sa presensya niyo, aming Ama. Lord, ang aming pong mga inawit, ang aming pong naibigay na pagpupuri po sa inyo, tulungan niyo po kami na maging totoo po sa aming mga puso, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Saan man po kami pumunta, ano man po ang aming gagawin, saan man po kayo pumaroon, Panginoon, mananatili na ikaw pa rin ang Diyos na aming pong itataas, papupurihan, aawitan at dadakilain sa aming mga buhay, aming Ama. And Lord, sa aming pong pag-iiwa-iwalay, patuloy na ikaw po ang Diyos ang siyang aming pong maranasan, ang Diyos na mag-iingat po sa amin. And Lord, hindi lamang po namin maranasan ang presensya po ninyo sa loob po ng panambahang ito, kundi maging sa amin pong uuwi ang bahay, saan man po kami pumunta, ay maranasan po namin ang presensya at kapangyarihan po ninyo, aming Ama. And salamat dahil naibigay po namin ang aming pong kalungkutan sa inyo, ang aming pong kabigatan, ang aming pong mga problema, ang aming pong mga iniisip, ang aming pong inaabala, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos ang hindi po kami hinusgahan, kundi ikaw ang Diyos ang nakinig po sa amin, aming Ama. Maraming salamat sa bawat kabataang nandirito. Naniniwala po ako, O Diyos, na ikaw ang Diyos ang magpapala po sa kanila. Ikaw ang Diyos ang siyang patuloy na gagabay po sa kanila. Ikaw po ang Diyos ang siyang patuloy na magbibigay ng linaw sa kanilang pong kaisipan sa kung papaano po mamuhay ng kalugod-lugod po sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat kabataang nandirito ngayon, mula grade 7, mga high school, senior high school, mga college, maging saan po mga aling kuya, Panginoon. Pagpalain niyo po sila higit sa kanilang